Nagpatupad naman ng alternative delivery modalities ang Department of Education sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa Metro Manila upang maagapan ang pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Isa ang lungsod ng Marikina sa mga unang nag-anunsyo ng health break bago ang announcement ng face-to-face class suspension ng Department of Education National Capital Region. Pabor ang senior high school student na si Aliana Salazar sa 2-day face-to-face class break lalo't papalapit na ang midterm examination. Ang pag-shift sa asynchronous classes ay gagamitin niya para makapaghanda. Mas okay po siya ngayon na online na lang po muna para sa safety ng mga kabataan po. Lalo na po kasi ngayon na uso po yung sakit. Yung mga classmates ko po yun, meron po silang mga sakit, may mga lagnat po, kaya mas mabuti po talagang online na lang po muna. Tila tinamaan naman ng trangkaso ang mga anak ni Rola na taga Bulacan. Kaya hiling niya na sana maglabas na rin ng kaparehong anunsyo ang lalawigan. Yung dalawa kong anak, nilalagnat 2 days ago. Hanggang ngayon, meron pa naman siyang ubod, sipon, pero kailangan niya pumasok dahil may exam daw po siya. Kagabi, alam na dito sa NCR, walang pasok. So siya naghahantay din to suspend the class doon sa Bulacan. Sana kung ganun din karami ang may sipon na tubo, ganun din ang gawin parang dito sa NCR. Magpupulong ang Marikina City Government at mga barangay para sa disinfection, sanitation at structural inspection. Handa na rin ang kagamitan ng mga barangay para maagapan ang pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses o mga sakit na may sintomas na katulad ng trangkaso sa mga mag-aaral at kawani ng mga paaralan at dahil na rin sa sunod-sunod na lindol na nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa advisory na inilabas ang DepEd-NCR, ipapatupad ang alternative delivery modalities kagaya ng synchronous at asynchronous classes sa online class para maiwasan ang disruption sa pagkatuto ng mga mag-aaral habang inuuna ang kalusugan, kaligtasan at katiyakan sa structural security ng lahat ng pampublikong paaralan sa Metro Manila. Gagamitin din ang panahong ito para sa paghahanda para sa pagsasagawa ng mga drill ukol sa kahandaan sa lindol at sa iba pang emergency protocols. Hinihikayat din ng DepEd-NCR ang mga pribadong paaralan na isagawa at sundin ang mga naturang hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani ng paaralan. Wala naman dapat ipangamba ang publiko ayon mismo sa Health Department. Mas mababa pa rin ang nagkakasakit ngayon kumpara sa parehong panahon. Gayunpaman, paalala ng DOH na mas mabuting manatili lang sa bahay at umiwas muna sa pakikisalamuha sa ibang tao. Umiwas din sa mga taong nabibilang sa high risk, gaya ng may edad, mga taong may ibang sakit, buntis at mga batang 4 na taon pababa. At pag may nararamdaman ng sintomas, uminom ng gamot sa lagnat tulad ng paracetamol. Magpahinga, uminom ng tubig at kumain ng masustansyang pagkain. Agad ding kumonsulta sa health facility kapag hirap sa paghinga at may lagnatang higit 40 degrees Celsius. Tandaan na naipapasa ang sakit mula sa droplets galing sa ubo o bahing, paghawak sa gamit na kontaminado. Lubos na nakakahawa ang taong may sakit sa unang 3 hanggang 4 na araw kahit walang sintomas. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.